Yo! Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel, Dr. Rick J TV. Okay, so kasi kanina nung binuksan ko yung TV, yung YouTube ko, YouTube channel, nakita ako doon sa balita. And as well as sa Facebook, na sinabihan ni President Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong, na sinungaling, na the former president is a liar, mahirap sabihin na sinungaling yun kasi nga the former president sinungaling kasi nga guys, what do you call that, lawyer yun, abogado yun. So alam naman natin ng abogado, pag ang abogado ay nagsalita, iyaan ay mayroong what do you call that, iyaan ay mayroong katumbas na ebidensya, di ba? So yun, so kung abogado ka, lahat ng mga premise mo ay mayroong katibayan, na kayang panindigan yung mga sinasabi mong mga alegasyon. So yun. So ngayon dito pag-aralan natin, kasi kanina pinitignan ko na guys, kasi nung sinabi ni President Marcos na sinungaling si former President Duterte, so tinignan ko ano bang dahilan. So yung pala, yung nangyaring General Appropriations Act, na pinirmahan din niya, nung I think napirma niya December 30, pagkatapos noon, tapos na yung GAA. Meron po tayo ngayong susunod yung bicameral joint committee report, na kung saan doon sila lahat magre-report, pipirma lahat sila, so babasahin yun, na doon nga sa narinig ko kanina, na nakita ko, napanood ko na video na sinabi ni President Marcos ay ilan yun, 1,000 pages, na hindi na kailangan basahin yun, napakarami. So yun, kaya siguro pumirma na lang. So actually mahirap kasi pirma tayo na hindi naman binabasa, dapat yan ay pinag-aaralan yan, bago ka pumirma. Yan ang kabilin-bilinan sa atin ng mga nakakatanda, na huwag kang pipirma hanggat hindi mo binabasa. Ngayon, lahat ng mga pumirma dyan, senators and congressmen, if that is proven, what do you call that, if that will be proven wrong, so mananagot sila. So yun guys. So ngayon titignan ko ano ba tong issue na to regarding sa GAA. Yung pala hindi yung mismong GAA, hindi yung General Appropriations Act, kasi andun yun 1,000 pages yan, 2 volumes yun makapal Hindi pala yun yung pinag-uusapan dito na inilahad, kasi ang bicameral joint committee report pala na yan, pag natapos at napirmahan ng mga member Senate and member Congressmen, ay bibigyan ang bawat isa sa Kongreso, bibigyan ng copy ang bawat congressman at maging ng senador, para makita kung ano yung mga pinirmahan ng mga budgets, Pero doon pala, nakita ko kanina, may panahon na ito kay Attorney Vic Rodriguez, panoorin natin yung video niya kung paano niya pinaliwanag. Nakita ko rito, kay Attorney Vic Rodriguez, na may mga blanco nga, and if that is may mga blanco, pwede natin lagyan lang pala ng kahit magkano yun, mas malaki. So for what purpose, yun ang ano natin. So mag-react tayo dito sa ni Attorney Vic Rodriguez, let's check. Lahat ng usapin
na may kinalaman sa social, economic, and or political decision making shall not be abridged. Malinaw po sa ating saligang batas yan, kaya dapat nakikilahok tayo, subalit kagaya nga po nung sinasabi ko, wag po kayong malulunod pagka ang usapin tungkol sa budget. Pilit ko pong pinasisimple para lahat kayo ay kasali, lahat kayo ay makialam, lahat kayo ay magpahati ng inyong saloobin. At nakikita ko, talagang galito ang mga mamamayan. Death penalty dapat sa kanila, sir. Tama po yan. Kaya nga po yan ang sentro ng aking pangangampanya, yung Yung nga yung, kasi dapat talaga, sa ibang bansa guys, nangyayari yan, yung nag-commit ka ng corruption, ng graft and corruption. Yung iba nga, pina-firing squad eh. No, pina-firing squad yan. No? Yung iba talagang ini-electric chair, gas chamber, if you committed corruption, no? Graft and corruption, nagnakaw ka sa bayan, yun ang ginagawa. So, ito, si Attorney Vic Rodriguez, yun ang kanyang gustong gawin in case na manalo siya as a senator, no? At syempre ang unang hakbang niyang gagawin ay yung pababain yung figure, no, ng mga perang kinokorrupt, no? Kinokorrupt. Kasi I think if it is 50 million and above, saka ka lang mabibitay, mapaparusahan ng graft and corruption. So nonsense, kaya dapat ibabayan kahit mga 5 million, ano? 5 million yun. Then after nun, at napababa yung what you call that, threshold. Napababa yung threshold, naging 5 million pesos. Sa kanya ilalapat yung death penalty, no, for those who will act, no, illegally act and to have a case of graft and corruption. Yun ang dun papasok yan. Check natin. Listen tayo kay attorney. On corruption, ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million, sisikapin ko, tatrabahuin ko, ibaba ito into 5 million pesos at pag naibalik na po natin, na amyendahan natin yung plunder law, aking ipapanukala bilang senador ninyo ang pagbabalik at maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Di ba? So, ang dami, no? Ang dami ng mga nakaraang panahon pa na ang dami ng mga corruptions. Kaya itong ating bansa na ito, we are living in a country, no, which is under the culture of corruption, no? Tayo ay nasa under the culture of corruption and under the culture of self-interest. No, lahat may sariling interest, no? Gagamitin ka, magagamitan kayo, yun ang mangyayari. Kahit sa national, makikita natin, hanggang sa local government, no? It really happens, no? So, yun nangyayari. So, kaya ang bansang Pilipinas, guys, hindi siya umuunlad. Sa economics, may tinatawag tayong growth and development, diba? So that's why the Philippines is always growing but never develop. No? Kasi ang daming mga ang daming corrupt politician. Right? Ang daming corrupting the poor, no? The downtrodden, no? 'Yun ang problema sa atin. Wala rito yung may strong political will. No? Nagkaroon tayo. That was the time of President Rodrigo Roa Duterte. A strong political will, but the thing is 6 years, no, for a term of a president is very short for a great president. Pero if the president is full of wrongdoing, no, 6 years is long enough. That's very long. 2 years nga lang ang haba na, 3 years lang haba na, di ba? So masyadong mahaba 'yon sa isang pinuno na walang capability to do, no, or wala siyang ascendancy, no, para gampanan, no,
upang iayos ang sambayan ng Pilipino. So what's happened? That is what is happening right now. Attorney. Kay Rezo, Attorney, paano ma-impeach si Bongbong at makasuhan mga pumirma dyan? Sila ang nakaupo. Tama po yun. Kaya importante na tayo magsama-sama ngayong midterm election. Sikapin natin baguhin ang liderato ng mababang kapulungan. Sikapin natin maghatid ng bago na katulad ko sa Senado para mabago natin yung ating politika at ating mapanagot. Kagaya nito, unconstitutional ito, para may sulong natin yung mga kasong impeachment sa karapat dapat naman talaga ma-impeach. Sa mga Kaya easy. Tinanggalan ng budget yan para ilagay sa program funds. Maaari. Para controlled ni Tambi ang budget. Maaari. Tama po yun. Lahat po ng inyong opinion tama. Bakit? Wala po kasing katiyakan kung bakit blanco ang ating Vice Cam report na ginawa ng mga tiwaling mambabatas. Wala silang paliwanag dito, kaya po lahat ng opinion nyo ay tama. Imaginein ho ninyo simpleng-simple, yung 4 plus blank 6.32 trillion pinirmahan ginawan tama Blanco po yun Yung 4, dinagdagan ng question mark, ang lumabas 6.32 trillion. Ganun po kasalaula na ang gobyerno at ganun po katindi na yung pambubudol na ginagawa nila sa ating mga Pilipino. Kay Boss Inday Manang, marami pong salamat. Kay Gigi Biansa, kay Noy Timyong, yes, I am for death penalty, Attorney Vic, salamat. Kay Jingo, pwede po ba karaniwan citizen ang mag-file ng impeachment? Pwede po. Karapatan po ng bawat Pilipino mag-file ng impeachment. Ang magiging problema lang ho natin dyan, walang mag-i-endorso pagdating sa Kongreso. Kasi nga, kontrolado ng huwad na gobyerno ni Bongbong Marcos. Huwad sapagkat yung kanila pong ginagawa ay hindi na pa... So yung pala guys, so once na mag-file ka ng impeachment, if you are an ordinary citizen, you can file. But the problem is, who will endorse your case dun sa House of Representatives? That's why. Para sa interes nating mga Pilipino. Ito po ay sa interes na ng mga iilang elitistang politikong nakapaligid sa kanya. Yan po ang masaklap na katotohanan. Ito ho yung prueba. Titigan niyo mabuti, pwede ho kayo mag-screenshot. Ayan po. Hanggang ngayon, matatapos na po ang araw, tahimik po ang mga miyembro ng kumiting ito. Walang nagsasalita dahil hindi po kayang ipaliwanag ito. Hindi kayang ipaliwanag ito. Bilyong-bilyong piso ang nakalagay dito tapos blanco. Kagaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, it is like giving somebody, authorizing someone to fill in a blank check that is already signed by the account holder. Ganun po nangyari dito. Ito guys, tignan natin. Pakita ko sa inyo. See, we're looking for the good governance. Bigyan natin tayo. Wala pala dito sa ano. Okay, so ipakita natin na ito after this video. Yan ka ng blankong cheque, bahala ka kung magkanong ilalagay mo. Walang problema sa pera, filapan mo kung magkanong patong ang gusto mo, bahala ka. Ganyan po ginawa nila sa budget. Akala ho natin, galit na tayong lahat na zero budget yung binigay sa PhilHealth. Nagalit na ho tayo na binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Nagalit na tayo dyan. At kung ano-ano pang panlulokong ginawa nila. At nagkakaisa ang higit na maraming Pilipinong nagsasabi na unconstitutional nga itong 2025 budget. Hanggang sa nung isang gabi, nung kami po ay nagpulong sa Davao ni Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab, at ganoon din po ang abogado ni Pangulong Duterte, si Attorney Martin Delgra, nagsama-sama po kami. At pinakita nga ito, nagulat kaming lahat kung gaano na tayo binababoy ng Marcos administration. Blanco po. Blanco po. Blanco yung naging pundasyon ng 2025 budget. Ito po ay sinasalaula na ang saligang batas. Wala na pong batas na umiiral ngayon. Kaya simpatika, maligalig, salute po sa iyo, Attorney Vic.
kami po ay Yes. Continue natin. at ng usapin na may So, yun, hanggang doon na, no? So, pinapakita lang na buti nga nandyan itong mga to, no? Si Davao City representative, no? Representative. Isidro Ungab, no? Ang nagpakita at nagdala ng papers doon kila former President Rodrigo Roa Duterte na it's blank, no? Blank yung kanyang blank yung kanyang mga amount, no? Pinapakita na blanco. So, yun ang kasi ang ina natin, di ba, we're looking for the good governance ng ating gobyerno. So, dapat ay transparency, no? So that we can only trust the government if there is transparency, no? So, transparency ang importante. But the thing is, it seems that they are hiding something because of that. Kung sa General Appropriations Act ay nandun na nakapaloob na yung mga expenses sa GAA, taga. Pero pagdating dito sa what do you call that? Sa bicameral joint committee report, no? Ay nagkaroon ng problema in terms of signing it, no? Merong mga blank na item na walang amount, no? So that's very questionable, no? That's very questionable. If that will be proven pessimistically, that will result to the betrayal of public trust, no? So yun ang mangyayari dyan. So yun lang. So hanggang dyan lang muna tayo, guys, and if you have any comments or suggestions, you can write it down dito sa box, and do not forget to subscribe, watch, like, share, and comment, right, sa mga video kamukha na ito. The good governance, no? Good governance, the idea of good governance for us constituents. Okay, so hanggang dito na lang, and see you for my next video. Bye.